Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na bukirin, naroon ang barong-barong na tinitirhan ni Arman at ng kanyang ama na si Felipe. Payak ang kanilang pamumuhay. Isang kubo na yari sa kawayan at pawid. May butas ang bubong at siwang ang dingding. Tuwing umuulan, pumapasok ang tubig at napipilitan silang maglatag ng mga lata at palanggana upang saluhin ang patak. Ngunit sa kabila ng kahirapan, nanatili silang mag-ama na mahigpit ang kapit sa isa't isa. Si Arman ay 3 taong gulang lamang nang siya ay mawalan ng ina. Ang kanyang ina ay namatay sa sakit na tuberculosis, isang karamdaman na maaaring magamot kung may pera lamang sila. Araw-araw ay inaalala pa rin ni Felipe ang kanyang minamahal na asawa. Ang gabing bumubungad ang pag-ubo nito, ang unti-unting panghihina, hanggang sa tuluyang bumigay. Ang pinakamasakit pa, wala silang sapat na salapi para sa gamot at maging sa isang maayos na libing. Dahil dito, napilitan si Felipe na lumapit sa kanyang amo. Ito ay si Don Faustino, ang may-ari ng lupang sinasaka nila. Doon siya ng utang para lamang may kabahong at disenteng libing ang kanyang asawa. Mula noon, pasa na nila ang bigat ng utang na patuloy pa ring binabayaran hanggang sa paglaki ni Arman. Mula nang mamatay ang ina, si Felipe na lamang ang inaasahan ni Arman. Araw-araw, madaling araw pa lamang ay gigising na si Felipe upang magtrabaho sa bukid. Ang kanyang mga kamay ay palaging makapal ang kalyo at ang kanyang likod ay laging pawisan at balot ng araw. Hindi kanya ang lupa, ngunit buong puso siyang nagsasaka para lamang may maipakain sa kanyang anak. Si Arman naman, kahit bata pa, ay natuto ng magdala ng baon ng ama. Isang perasong tuyo at kanin na nakabalot sa dahon ng saging, ang tanging nakakain ni Felipe sa gitna ng trabaho. Madalas ay tipid na tipid ang pagkain, at kung minsan ay si Arman pa ang nagbabalik ng tira para lamang may maiuwi sila sa hapunan. Kahit sa murang edad, nakikita na ni Arman ang sakripisyong ginagawa ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan niyang pawisan at halos nakayuko sa hirap ang ama, sumisiksik sa kanyang isipan ang tanong, kung hanggang kailan kaya sila ganito. Ngunit imbes na panghinaan ng loob, ipinangako niya sa sarili na bahalang araw ay babayaran niya ang lahat ng paghihirap ni Felipe. Hindi naging madali ang kanilang sitwasyon. Sa baryo, sila ang palaging pinagchichismisan. Maraming nagsasabing hindi na makakaahon pa ang ama dahil baon sila sa utang. May ilang ring kapitbahay na nang mamalit sa kanila dahil wala silang sariling lupa. Isang trabahador lamang na nakikisaka sa mayaman. Ngunit hindi yan pinapansin ni Felipe. Para sa kanya, sapat na ang makitang lumalaki si Arman na ligtas at kahit papaano ay may kinakain. Sa gabi, madalas silang mag-usap habang nakahiga sa banig. Doon ikinikwento ni Felipe ang mga pangarap niya para sa kanyang anak. Na sana balang araw ay hindi na magbungkal ng lupa si Arman tulad niya. Si Arman naman, bagaman bata pa, ay nakikinig ng mabuti at sumasagot. Tay, paglaki ko po, ako naman po ang mag-aahon sa atin. At doon, nabubuo ang binhi ng pangarap. Isang pangakong huhubog sa magiging landas ng kanyang buhay. Habang lumalaki si Arman, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanilang kalagayan. Bata pa lamang siya ay marunong na siyang magtiis. Hindi siya tulad ng ibang mga bata sa kanilang baryo na palaging mayroong bagong gamit sa eskwela o baon na masasarap na pagkain. Sa halip,
Dala niya araw-araw ang lumang bag na pinaglumaan pa ng anak ng kanilang kapitbahay. At iisang pares ng tsinelas na halos butas na ang talampakan. Kapag papasok siya sa eskwela, madalas ay inaalis niya ang tsinelas at naglalakad ng nakayapak upang hindi ito kaagad masira. Naisip na lamang niya na maglakad ng walang sapin sa paa kesa naman mawala ng tuluyan. Sa bag niya, madalas ay may isang lapis na pera-peraso at notebook na halos puno na ng borador dahil hindi siya makabili ng bago. Kilala rin si Arman sa pangangalakal ng bayabas. Kapag wala siyang papel o lapis, pumupunta siya sa gubat at kumukuha ng mga bayabas. Ipinapalit niya ito sa kanyang mga kaklase kapalit ng papel o lapis. Para sa iba, tila nakakatawa at nakakahiya ito. Ngunit para kay Arman, ito'y paraan para makasabay sa pag-aaral. At bagamat ganoon ang sitwasyon, palagi siyang masigasig sa klase. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa pangungutya. "Anak ng negro!" Madalas na sigaw sa kanya ng ilang kaklase. Maitim ang balat ni Arman. Hindi dahil sa lahi, kung hindi dahil sa araw-araw na pagbibilat sa init ng araw sa bukid, kasama ang kanyang ama. Habang ang iba'y nasa bahay at naglalaro, siya ay nagbubuhat ng mga ani. Tumutulong magdala ng sako ng palay at minsan ay nakikigapas. Ang kanyang balat ay nasunog na sa araw, bagay na ginamit ng kanyang mga kaklase upang siya ay kutsain. May mga pagkakataon umuwi siyang umiiyak at nagtatago sa isang sulok ng kanilang kubo. Nakita siya ni Felipe at agad na umupo sa tabi niya. "Anak, huwag mong intindihin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, marangal ang pinagmulan mo. Walang nakakahiya sa pagiging anak ng magsasaka," wika ng kanyang ama. Bagamat bata, pilit niyang iniintindi ang mga salitang iyon. Sa puso niya, alam niyang tama ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi, hindi kailanman bumaba ang marka ni Arman. Siya pa ang laging nangunguna sa klase. Kahit wala siyang magandang gamit, ang kanyang talino at tiyaga ang nagiging puhunan niya. Palagi siyang handa sa recitation. Mabilis matuto sa aralin. Madalas tulungan ng mga guro dahil nakikita nila ang kanyang pagpupursige. Isang guro ang nagsabi sa kanya, "Arman, huwag mong isipin na hanggang bukid ka na lang. May talento ka at may mararating ka balang araw." Napangiti si Arman, ngunit sa loob niya ay may alinlangan. Paano nga ba siya makakaabot sa pangarap kung hindi nga sapat ang kanilang kakainin sa araw-araw? Ngunit sa murang edad, nagsimulang mabuo ang paninindigan ni Arman. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi siya susuko. Kahit paulit-ulit siyang apihin, gagamitin niya ang mga salita ng kanyang ama at ng kanyang mga guro bilang isang inspirasyon. Para sa kanya, ang bawat pangungutya ay hindi sagabal, kung hindi ito'y gasolina na magtutulak sa kanya upang makamit ang mas mataas na pangarap. Habang mas lumalaki si Arman, mas tumitindi rin ang kanyang kamalayan sa hirap ng kanilang buhay. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng sakripisyo ng kanyang ama na si Felipe. Tuwing Sabado at Linggo, kapag walang pasok, sumasama siya sa bukid upang tumulong. Bata pa lamang ay natuto na siyang magbuhat ng mabibigat na sako ng palay, magbuhos ng tubig sa kalabaw, at mag-araro gamit ang mga kasangkapan na halos kasing tanda na ng kanyang ama. Madalas, sa ilalim ng tirik na araw, kapwa pawis na pawis ang mag-ama. Pagod na pagod si Felipe, ngunit hindi niya ipinapakita kay Arman. Kapag oras ng kainan, maglalabas si Arman ng dahon ng saging, kung saan naroon ang binalot na kanin
at isang perasong tuyo. Minsan ay may kaunting gulay na hiram o bigay mula sa kapitbahay. Habang sabay silang kumakain sa ilalim ng punong mangga, doon ay nabobuo ang kanilang mga pangarap. "Anak," ani Felipe, habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Huwag mong tularan ang buhay ko ha. Gusto kong makaalis ka sa hirap. Hindi kita pinalaki para maging trabahador ng iba habang buhay." Tahimik lamang si Arman habang umunguya ng kanin. Ngunit sa kanyang puso ay lumulutang ang mga salita ng ama. Tumingin siya kay Felipe at mahinahong sumagot. "Tay, balang araw po, gagawa ko ng mga makina para mas madali ang pagsasaka. Hindi na po tayo magbubungkal ng lupa ng ganito kahirap." Napangiti si Felipe sa narinig. Para sa kanya, kahit bata pa ang kanyang anak, malinaw na ang direksyon ng pangarap nito. Kahit ilang beses na silang minamaliit ng kanilang mga kapitbahay, ang pag-asa niya'y nakapako sa kinabukasan ni Arman. Ngunit hindi madali ang bawat araw. May mga panahong walang sapat na pagkain. May gabing nagugutom silang mag-ama at nagtitiis na lamang sa nilagang kamote. May mga buwan ding halos hindi makabayad si Felipe sa utang kay Don Faustino. Minsan, kinukutya pa sila ng katiwala ng amo. "Magpakalunod na lang kayo sa utang habang buhay kayong alipin dito." Masakit ang bawat salitang iyon, pero tinitiis ni Felipe. Alang-alang lamang sa kanyang anak na si Arman. Si Arman naman, kahit mahirap, ay hindi bumibitaw sa pag-aaral. Palagi siyang nakapila sa harapan ng klase. Palaging handa sa bawat tanong ng guro. Lahat ng pinaghihirapan ng kanyang ama ay sinusuklian niya ng sipag at talino. Ang mga pangungutya ng kaklase ay mas lalo lamang niyang ginagawang sandata upang siya ay magpatuloy sa buhay. Isang gabi, habang nakahiga sila sa banig, tinanong ni Felipe ang kanyang anak. "Anak, kapag natupad mo ang pangarap mo, ano ang una mong gagawin?" Hindi nagdalawang isip si Arman. "Tay, pipilan ko po kayo ng bahay na hindi tumutulo kapag umuulan. At kakain po tayo ng 3 beses sa isang araw. Hindi na po tuyo at kanin lang." Napaluha si Felipe sa sagot ng kanyang anak. Yumakap siya kay Arman at sabay nilang niyakap ang pangarap na yon. Sa gabing iyon, natulog silang mag-ama na may laman ng tiyan at higit sa lahat, may apoy sa kanilang puso, apoy ng pag-asa at paniniwala na darating ang araw na matutupad ang kanilang mga pangarap. Sa pagsapit ng high school, mas lalo pang nahirapan si Arman at si Felipe. Mas mataas na ang gastusin sa eskwela, mga proyekto, bayarin, at dagdag gamit. Kahit anong tiyaga ng mag-ama sa pagtitipid, madalas pa ring kapos. Tuwing may kailangang bayaran sa klase, laging nanginginig ang kamay ni Arman habang lumalapit sa kanyang guro. Dala ang kakarampot na pera. May mga pagkakataong nahuhuli siyang makapagpasa ng proyekto dahil wala silang pambili ng materyales. Doon sa bukid, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Felipe. Ang bawat pisong kinikita niya ay agad ring napupunta sa pagkain, pambayad utang, at panggasto sa paaralan ni Arman. Ngunit tila walang katapusan ng kanilang paghihirap. Tuwing dumadaan sila sa harap ng malaking bahay ni Don Faustino, dama nilang parang lalong lumalaki ang pagitan nila ng mayayaman. Si Arman ay palaging may paalala sa sarili na balang araw, hindi na sila magbabaon ng kahihiyan tuwing makakasalubong ang katiwala ng kanilang amo. Sa eskwela, hindi rin natigil ang pangutya. Habang lumalaki, mas lantad ang kanyang pagiging mahirap sa mata ng kanyang mga kaklase. "Tingnan niyo si Arman, oh. Lagi na lang may nakapulupot na sinta sa kanyang tsinelas.
Nakakatuwa ang ginagawa niya. Para lang hindi maghiwalay ang tsinelas niya. Tuksong sabi ng isa. May ilan pang nagsasabing wala siyang mararating at dapat na lang siyang sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang magsasaka. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili ni Arman na magpursige. Kung hindi siya makabili ng bagong papel, pinapakinis niya ang likod ng mga luma at doon sumusulat. Kung wala siyang pambili ng pambura, hinahaplas niya ng perasong bayabas ang papel upang matanggal ang sulat lapis. Lahat ng paraan ay kanyang ginagawa para lamang hindi mahinto sa pag-aaral. Isang araw, napansin siya ng kanyang guro, si Ginoong Vergara. Namangha ito sa bilis ng utak ni Arman. Kahit wala siyang kompletong gamit at madalas hindi makasabay sa proyekto, palagi siyang nakaka-perfect sa pagsusulit. Tinawag siya ng guro matapos ang klase. Arman, alam mo ba na bihira ang batang katulad mo? May likas kang talino. Sayang kung hindi mo itutuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Wika ni Ginoong Vergara. Napayuko lamang si Arman. Sir, baka po hanggang dito na lang po muna ako. Wala po kasi kaming pera ni tatay. Sa totoo lang po, hirap na rin po kami. Hinawakan siya sa balikat ng guro at sinabing, "Huwag mong sayangin ang kakayahan mo. May mga scholarship program sa Maynila. Maaari kitang irekomenda." Para kay Arman, tila bumukas ang langit sa kanyang ulap na madilim. Hindi siya makapaniwala na meron palang ganoong posibilidad. Pag-uwi niya, agad niyang ikinuwento kay Felipe. Bagaman nag-aalala si Felipe kung papaano ang gastusin, hindi niya maitatanggi ang saya sa kanyang puso. Anak, ito na ata ang hinihintay natin. Kung may magbubukas na pinto para sa'yo, papasok ka. Ako na ang bahala sa lahat ng hirap. Mula noon, mas naging porsigido si Arman. Kahit dumaan siya sa mas matinding pagsubok, hindi nawala ang ilaw ng pag-asa. Ang pangarap na dati kwento lamang sa ilalim ng punong mangga, ngayon unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakataon. Sa gitna ng kanyang pagiging abala sa pag-aaral at pagtatrabaho, hindi inaasahan ni Arman na may bagong kabanata ng kanyang buhay na magbubukas sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang ama. Nagkaroon ng sakit sa baga ang kanyang amang si Felipe. Doon niya nakilala si Telma, isang mabait at maalagang nurse. Magaan ang loob ni Arman sa dalaga. Mula pa lamang nang una itong gumiti sa kanya habang iniaabot ang gamot ng kanyang ama. Anak po ba kayo ni Mang Felipe? Magiliw na tanong ni Telma. Opo, ako po si Arman. Salamat po sa pag-aalaga kay tatay ha. Mahiyain ngunit taos-puso ang sagot ni Arman. Madalas, sa bawat pagbisita niya sa ospital, nakakasabay niya si Telma. Kung minsan ay kumakain sila ng sabay sa maliit na kantin sa ospital. Hindi nagtagal, nagsimula silang magbahagi na ng kanilang mga pangarap. Nalaman ni Arman na si Telma ay lumaki rin sa hirap at nagsikap lamang upang makapagtapos bilang nurse. Kaya ako pinili ang trabahong ito, wika ni Telma. Dahil alam ko kung gaano kahirap mawalan ng taong mahal sa buhay. Ayokong maranasan yun ng iba, kung kaya't ginagawa ko ang lahat upang makatulong. Sa bawat pag-uusap nila, mas lalong humanga si Arman sa dalaga. Nakita niya ang kabutihang loob, kasipagan, at malasakit nito sa kapwa. Ngunit sa kabila ng kanyang nadarama, alam ni Arman na hindi siya dapat magpadalos-dalos. Nais niyang matapos muna ang kanyang pag-aaral at maiahon sa hirap ang kanyang ama bago pasukin ang pag-ibig. Samantala, si Mang Felipe naman, bagaman nanghihina na dahil sa sakit, tila nakakaramdam ng aliw tuwing nakikita ang anak at si Telma na magkasama. Minsan ay pabirong sinabi nito, Anak, mabait ang nurse na yan. Baka siya na ang sagot ng Diyos sa mga dasal mo.
Napangiti si Arman ngunit hindi na lamang siya umimik. Lumipas ang mga buwan. Naging mas malapit si Arman at Telma. Palaging nariyan ang dalaga upang umalalay sa kanya tuwing sinusubok siya ng problema. Kapag napapagod si Arman sa kanyang trabaho at sa pag-aaral, si Telma ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Hindi rin naiiwasan na magsimula silang lumabas sa mga simpleng lakad. Pagkain ng lugaw sa tabi ng kalsada, pagpunta sa simbahan upang manalangin, o kaya sa simpleng paglalakad lamang pauwi. Habang unti-unting lumalalim ang kanilang ugnayan, mas lalo pang naging malinaw kay Arman na ang pangarap niyang makapagtapos ay hindi na lamang para sa kanya at sa kanyang ama, kung hindi para rin sa kinabukasang maaari nilang buhay ni Telma. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi rin may kakaila na papalapit na ang panahon kung kailan malalagay sa pinakamahirap na pagsubok ang kanilang pamilya. Habang mas lumalalim ang pagmamahala ni Arman at Telma, mas lumalala naman ang sakit ng kanyang ama. At sa mga sandaling iyon, natutunan ni Arman na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang kagalakan kung hindi ito'y sakripisyo rin. Sapagkat ang puso, tulad ng bukid na kanilang pinaghihirapan noon, ay kailangang alagaan upang magbunga ng pag-asa. Unti-unti nang bumibigat ang bawat araw. Habang mas lumalala ang sakit ng kanyang ama, mas lalo rin niyang nararamdaman ang bigat. Bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Kahit gaano pa siya kabisi sa eskwela at sa trabaho, hindi niya inahayaang lumipas ang isang araw na hindi siya bumibisita sa kanyang amang si Felipe. Isang gabi, pagod mula sa klase at part-time na trabaho, mabilis siyang pumunta sa ospital. Pagdating niya sa kwarto, nadatnan niya ang kanyang ama na nakaupo sa gilid ng kama, nakatanaw sa bintana. Maputla at payat na ito. Halos hindi na makilala kung ikukumpara sa dating matikas na magsasakang nagsasakripisyo sa bukid. Ngunit nang makita siya ni Felipe, gumuhit pa rin ang isang ngiti sa labi nito. "Anak, mabuti at dumating ka." Mahinang wika ng matanda. "May gusto akong sabihin sa'yo." Umupo si Arman sa tabi ng kama. "Ano po yun, Tay?" Tanong niya habang pinipigilan ang nangingilit na luha. "Anak, patawad kung hindi kita nabigyan ng maginhawang buhay. Patawad kung pinasan mo ang hirap na dapat ako sana ang nagdala. Pero masaya ako dahil sa kabila ng lahat, hindi ka sumuko." Pinisil ni Mang Felipe ang kamay ng anak. "Ngayon, kahit mawala man ako, anak, alam kong hindi ka na mawawala sa landas. Kaya isasara ko ang aking mga mata ng payapa." Hindi napigilan ni Arman ang pagbagsak ng kanyang luha. Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Malalampasan po natin ito. Makakasama niyo pa po ako sa pagtatapos ko." Ngunit alam ni Mang Felipe ang katotohanan sa kanyang buhay. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumibigay. Ilang araw ang lumipas at sa tulong ni Telma, nagkaroon sila ng pagkakataon na magsama-sama bilang pamilya sa ospital. Si Telma ang laging nag-aalaga kay Mang Felipe kapag wala si Arman. Sa huling pagkakataon ay nagtipon sila. Isang tahimik na gabi ng linggo. Hawak-hawak ni Arman ang kamay ng kanyang ama. Tay, mahal na mahal po kita." Garalgal niyang tinig. Ngumiti si Felipe. Pilit na binobo ang lakas upang magsalita. "Anak, pangako mo sa akin ha. Magtatapos ka ng pag-aaral mo. Pangako mo na gagamitin mo ang talino at sipag mo, hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa mga taong tulad natin na walang boses, walang pagkakataon." Tumango si Arman, halos hindi makapagsalita sa tindi ng emosyon. "Pangako po, Tay." At sa uling sandaling iyon,
Muling ngumiti si Felipe. Isang ngiti ng kasiyahan at kapanatagan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hawak pa rin ang kamay ng anak. At doon, tuluyan niya nang isinuko ang kanyang huling hininga. "Tay!" Sigaw ni Arman. Niyakap ang malamig na katawan ng kanyang ama. Ramdam niya ang bigat ng pagkawala. Ang kirot ng pagkabigo na hindi na may papakita sa kanyang ama ang kanyang pagtatapos. Ngunit sa kabila ng sakit, merong kakaibang kapayapaan. Alam niyang sa wakas, natapos na ang lahat ng paghihirap ng ama. Sa mga sumunod na araw, sa tulong ni Telma at ng ilang kaibigan sa Maynila, naisakatuparan ni Arman ang isang simpleng libing para kay Mang Felipe. Sa tabi ng puntod ng kanyang ina, doon inihimlay ang kanyang ama. At sa harap ng libingan, tumindig si Arman, pinunasan ng luha, at nagsalita sa kanyang sarili. "Tay, di ko po kayo bibiguin. Ang lahat ng pangarap natin ay tutuparin ko." Makalipas ang ilang taon, totoo ngang natupad ni Arman ang lahat ng pinapangarap niya para sa sarili. At higit sa lahat, para sa kanyang ama, sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusa. Nakapagtapos siya ng kursong mechanical engineering sa Maynila. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabi ng puyat, gutom, at pati na rin pagod. Ngunit bawat paghihirap ay kanyang tinitiis. Palaging inaalala ang huling bili ng kanyang ama sa ospital. Matapos ang ilang buwan na pagsusulit at aplikasyon, natanggap si Arman sa isang kilalang kumpanya ng engineering. Doon nagsimula ang bago niyang yugto. Isang yugto ng kaunlaran at tagumpay. Isang yugto, hindi lamang siya naging empleyado, kung hindi kalaunan, ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na inhinyero ng kanilang kumpanya. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang gamitin ang kanyang talino at kakayahan upang makatulong sa iba. Bumuo siya ng isang maliit na organisasyon na nagbibigay ng scholarship sa mga batang mahihirap mula sa probinsya. Mga batang katulad niya na noon ay walang baon, nakatsinelas lang at inaapi dahil sa kanilang kalagayan. Para kay Arman, ito ang tunay na katuparan ng kanyang pangako sa ama. Hindi rin siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Sa mga panahong iyon, nanatili si Telma sa kanyang tabi. Ang pag-aalaga, malasakit, at pagmamahal nito ang naging sandigan niya sa lahat ng laban. Sa kalaunan, hindi na lamang ito nanatiling kaibigan at inspirasyon, kung hindi naging kabiyak ng kanyang puso. Sa kanilang kasal, habang nakasuot ng simpleng barong si Arman at magarang bestida naman si Telma, hindi niya maiwasang maluha. Sapagkat sa bawat hakbang niya papunta sa altar, naaalala niya ang kanyang ama, ang kanilang pagsasakripisyo sa bukid, at ang mga panahong bitbit lamang niya ay ang tuyo at kaunting kanin na nakabalot pa sa dahon ng saging. Ang mga gabing kapwa sila gutom ngunit magkasamang nakatingin sa mga bituin. "Kung nandito ka lang sana, tay," bulong niya habang nakatingala sa langit. Sa kanyang puso, alam niyang masayang nakangiti rin si Mang Felipe mula roon. Lumipas ang mga taon at pinayayaan sila ng 2 anak. Sa bawat pagtulog ng kanyang mga anak, isinasalaysay ni Arman ang kwento ng kanilang lolo Felipe. Isang magsasakang hindi nagkaroon ng kayamanan, ngunit nag-iwan ng pinakamahalagang pamana, ang pagmamahal, sakripisyo, at dangal. At sa bawat pag-uwi nila sa probinsya, hindi nakakalimutan ni Arman na dalawin ang puntod ng kanyang ama at ina. Dala ang kanyang mga anak. Pinapaupo niya ang mga ito sa tabi ng libingan at kanyang sinasabi, "Dito nagmula ang lahat ng meron tayo ngayon, mga anak. Kung wala ang sakripisyo ng lolo at lola nyo, wala rin tayo rito ngayon. Huwag na huwag niyong mamalitin ng mahihirap.
Dahil minsan, sa kanila nagmumula ang pinakamatapang na pangarap. Sa huli, napatunayan ni Arman na ang kahirapan ay hindi kailanman hadlang sa tagumpay. Na kahit ilang beses siyang may naliit, tinukso at pinahirapan, hindi siya bumigay. Ang lahat ng sugat at luha ay naging pataba sa binhi ng kanyang pangarap. At sa wakas, namunga iyon ng tagumpay, pag-ibig at pag-asa para sa susunod na henerasyon. At sa kanyang puso, nanatiling buhay ang huling yakap ng kanyang ama. Isang yakap na naging gabay sa lahat ng kanyang landas. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Arman at ng kanyang ama. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.